Alright mga kababayan, sa pang-13 araw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, kung saan napakagaling ang ating mapapakinggan sa mga katanungan ni Senator Aimee Marcos kay dating COA-ECFAO, State Auditor Roderick Wamil, maging si Senator Robin Padilla mga kababayan na kung saan iniikot-ikot niya muna ang witness sa mga lugar sa terorismo hanggang sa mapunta na nga ito sa eksaktong pinag-uusapan. Ito na po mga kababayan, panoorin. Maraming salamat po, Ginoong Takapamahal ng Hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Maubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte? Hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok? saan po, Your Honor. Mga bundok? Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot? Katulad po ng pagkain? Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo, alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund, tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation, ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng EOM. Opo, so, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung EOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po, kung konklusyon ba po yun? Final? Hindi po kasi we required... So, hindi po final. Based on the EOM po. Konti lang po oras ko, hindi po final. Sa EOM po, yung EOM po hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definisyon niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Ayan po mga kababayan, napakasimpleng mga katanungan ni Senator Padilla pero may diin. At ika nga malaman samantala ito naman si Senator Aimee Marcos. Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ICBAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes po, Your Honor. Okay, so doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, nasabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsifikado, huwad?
Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na palsipikado yung LEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what we do is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings po. Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA. Di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, doon sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final. I-clarify ko lang po yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to Naintindihan restitute. natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka doon sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po under the joint circular. Misappropriated ba yun? Kindly wrap up. That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Kaya nga, Kindly wrap up, Senator Judge Marcos. yes, You're available I round am two. done, but I have questions kung may second round. There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir, and when you're ready, and you have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdagan ko na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan. No? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede po ulit po ng tanong, sorry. Well, yung hindi kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Does, Jane Does, o Juan de la Cruz kasi alam naman natin na binabibili at reward for information na siyempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies yung identity no ng mga informants. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular. So tanggap yun. Halimbawa, nakita niyong medyo parang yung mga pangalan mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pag-intelligence gathering. We based lang po dun sa document submitted to us. So kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yun, hindi po namin malalaman, Your Honor.
Tapos meron ding dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So doon po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PIDEA at iba pa, NBI na ginawa ang halimbawa OVP in this case sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICPA, wala po, Your Honor. Dahil sinasabi ng ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng yung audit, Mr. Attorney Wamil, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang sa Pondong Bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, civil o kriminal? Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the, accountable person din po si head of the agency, Your Honor. So last question, Can you wind up? Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang Pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability? Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po. Okay, thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for... Attorney Wamil, listen to the question, please. Okay, It is, Your Honor. unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi, In-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA executory na po, appeal Your to Honor. the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor.